Glory to God! Glory to Christ Jesus! Magandang tanghali sa ating lahat, brothers and sisters, na narito sa St. Joseph Church. Sister Amen. Grace. At maging sa ating nakasubaybay sa ating Facebook Live, sa YouTube, ay may replay po tayo mamaya. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sister. So, meron po tayong baguhan na ngayon lang nakasumpong na gawain ni El Shaddai. Darating. Pero bagong lahat, kumustahin muna natin sila, sister. Kaya parang mga nilalamig eh. Kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Tunay nga ang Praise mga the anak ng Lord. Diyos ay matagumpay. Amen. So, kung wala po tayong baguhan at darating Sister Grace, tayo po idadako na sa paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sino pong pinagpalatas ang kamay? Woo! At palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Yahweh Shaddai. Amen. Kung ganyan, sino po ang mauunang magbabahagi sa ginawa ng Diyos? Amen, si Nanay Esther. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Thanks God. Hallelujah, Lord. Pagkatiwala ko sa Panginoon ang aking panalangin sa araw na ito na yung answered prayer talaga. Lord, ibabalik ko sa iyo ang papurit pasalamat dahil yung pamangkin ko po, kagagraduate lang niya ng seaman. After 4 years, naka-1 taon po siyang nag-standby doon sa amin. Kaya sa panalangin, hindi nawala ng pag-asa. Mabuti na lang po yung pinsan niya naging tulay na isang na rin, nagtaas na rin ang kanyang posisyon, naging kapitan na rin sa barko. Kinuha po siya ng aking pamangkin, talagang inalalayan siya. Praise God, talaga naman, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya Lord, napakabuti mo. Nandoon na po siya sa Manila at mayroon pa siyang isang training na kanyang tatapusin at mag-umpisa rin po siya na mag-utility. Praise the Lord, napakabuti mo, Panginoon Ama, na hindi mo ako pinabayaan, kami pamilya, na lahat ng aming mga kahilingan ay unti-unti na po na itinutupad. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Tunay ang God is good all the time talaga, Amen. sister. So, sino pa po? Sino pa po ang mga pinagpala? Ayun sa hulihan. Baka gusto mong mag-share. Sister, huwag kang mahiya ipagsigawan ng kinabutihan ng Diyos. Si Mayora. Si Mayora, it's nice to see you. Sister Lai, baka gusto mo po. Okay, so binabalik ko po ang mata sa papuri sa ating Diyos sa buhay. Dahil po ang aking anak ay second year college na. At magti-third year na po. Tulong at gabay na ating Diyos sa buhay. At nag-i-intern na po siya. At the same time ay kikita na rin kahit paano. So maraming salamat, Yahweh El Shaddai, sa pag-iingat mo at sa karunungan pinagkaloob mo sa aking mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay ang napakabuti ng Diyos. Walang mga lingkod na kanyang pinabayaan. Amen. So sino pa po? Meron pa po ba? Or habang may oras pa po, ihag na natin ang kabutihan nating Diyos. Kung wala na, tayo ituloy-tuloy na sa pagkikinig ng mabuting balita ng ating Diyos na buhay. At ang kanyang gagamiting daluyan ng kanyang mga salita ay walang iba po kundi si Brother By Gonzales at sa pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry sa paunang panalangin ni ni Sister Luni. Luni. Ayun na po ang Magsitayo lahat. natin tayong lahat. At ihanda ating sarili sa pagpupuli sa ating Diyos sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Welcome, Holy Spirit. Salamat po sa panibagong araw,
panibagong pagkakataon na kayo'y aming mapurihan at masambad itong muli. Panginoon, hinihingi po namin ang aming mga leaders sa aming buong mundo na sana po'y magkakaisa at matigil na po ang hidwaan sa bawat isa, lalong-lalo na po ang iyong bansa na pinili na ngayon nasa estado ng kaguluhan at gera. Nawa po'y magkaroon na po sila ng pagkakaunawaan. Ganon din po sa aking mga kapatiran na nagkaranas ng depresyon. Nawa po'y inyo silang gabayan at hipuin mo na bigyan sila ng kapanagtagan na hindi na po at ilayo mo sila sa masasama at iyo po silang palaging gabayan na wala pong mangyaring masama sa kanila at ila pong mapaglabanan ang kanilang nasa isip at puso. Ganon din po sa aming mga kapatiran na ulila na at mga balo. Lord, ikaw po ang manguna at ikaw ang magbigay sa kanilang mga pangangailangan. Dahil po hindi po madali na nag-iisa ka sa buhay na walang mapaghinga ng tulong at mahinga ng Holy Spirit, na mahinga ng gabay. Dahil po ito'y aking naranasan, hindi po madali. Lord, itinataas din namin ang aming mga pamilya sa Pilipinas na way gabayan ninyo. Ipalayo sa mga kapahamakan, disgrasya, kalamidad, at mga masasamang tao. Gabayan mo sila sa kanilang paruroot para rito, para maghanap buhay. Ama, tinataas din po namin si brother na ngayon nandito magbigay ng kapahayagan sa iyong mga salita. Basbasan mo po siya ng Espiritu Santo ng puy at daluyan ng aming katatagan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ganon din po ang aming mga instrumento. Ikaw po'y manguna at ito po'y hindi po palaging magkapalya at nang ikay aming mapurihan at ito po'y aming mapalabas sa buong mundo. Ganon din po sa aming mga awit. Gabayan mo sila. Palagi mo silang bantayan, ingatan. At huwag mo silang pababayaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ganon din po sa aming mga worker, Lord. Lord, ikaw po ang manguna. Kung may mga pagkukulang man kami sa bawat isa, nawa po'y kami magkakaintindihan. Huwag mo po kaming pababayaan. Ikaw po ang manguna sa amin. Ito at aming samot dalangin sa Panginoon na aming Diyos, Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Sa oras na ito, tayo handa ang ating sarili. At taas po natin ang ating kamay at ipikit po natin ang ating mga mata at sabay-sabay nating anyayahan ang Espiritu na siyang dumadalaw mula pa kanina. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. Dakila ka, Diyos. Holy Spirit. Come in this place. We welcome you. Touch, Holy Spirit. Touch our lives. Fill this place. Hallelujah.
Everybody shout hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang lahat po ba'y handa ng sumamba, umidak at magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Ngayon sa oras na ito, sabay-sabay po nating ipagsigawan ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Tunin lang sa oras na ito, sabay-sabay po nating saluhin ang pagpapala ng ating Diyos na ibubuhos niya sa araw na ito. Amen? Kaya bigay po natin ang pinaka-the best sa pagpupuri, pag-awit, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Glory to God, kung tuwing lang dakila ang ating Diyos na buhay. Amen. Papuri sa ating Diyos. Amen. Woo! Glory to God! Amen. Tuwing kadakilangan ng Diyos na hari. At ng Diyos na hari. Kadakilan ng Diyos na Diyos, kadakilan mo, Jesus. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Amen. Tuwing napakabuti mo, Panginoon. Glory to God. Sa iyong papuri. Hallelujah. Amen. 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 Nabitin pa kayo? Tuloy napakasarap sumamba sa ating Diyos basta nagmumula sa ating mga puso. Amen. Kaya sa oras na ito, tuloy-tuloy na po tayo. Patuloy nating sambahin ng ating Diyos sa buhay. At ayon po sa Isaiah 12 verse 2, ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit at ang aking kaligtasan. Amen. Tunay nga Panginoon na patuloy namin iaalay ang aming buhay, ang aming mga awiting ito. Kaya naman sa oras na ito, patuloy namin dadakilaan ang iyong kabutihan, O Diyos. Sapagkat, Lord God, hindi namin ito magagawa kung hindi ka namin kasama. Ama, sa oras na ito, patuloy kaming dumudulog, nagpapakumbaba, Panginoon. At patuloy naming ipagsisigawan yung kadakilan sa aming buhay. Tuloy nga, O Diyos, na kahit kailan, kahit saan, ay nandiyan ka, O Diyos, sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Kaya, Ama, sa oras na ito, tanggapin mo po ang aming mga awitin. At patuloy namin iaalay ang aming buhay habang kami nabubuhay, O Diyos. Hallelujah, Yahweh. Ikaw ang Diyos na di nagbabago mula noon hanggang kailan pa. Glory to God. Ikaw ang Diyos na di nagbabago.
lahat. Sa oras ng kagipitan, Ikaw, Yahweh, ang aking sandigan. Sama, Yahweh. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Handang umaway sa lahat. Sa oras ng kagipitan, Ikaw, Yahweh, ang aking sandigan. Kahit kailan, kahit saan, di mo kami pinabayaan. Bawat
saved us, son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glory to God. The years you made At the time when Christ was King, to the people who could not see what Messiah ought to be. through your words contain They just could not understand. It was so some word was done to the frailty of your Son. El Shaddai. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Work upon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, You're still the same. By the power of your name, El Shaddai. El Shaddai, work upon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Nang sabi mo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Panginoon, ang araw na ito, araw ng Martes, aking mga kapatid, na kanila pong International Day Off ay Martes, narito sila lagi upang mag-aral ng iyong salita. Pakinggan ang salitang nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan. Yahweh Shaddai, dalangin po namin na maging mapayapa ang mundo, magkaintindihan ng mga bansa sa kapabansa, maalis ang alitan at pag-aaway para hindi madamay ang iyong mga mamamayan, O Lord. Pagpalain mo ang Israel, ang Iran, ganun po ang Russia o ang Ukraine, maging ang lahat ng mga bansa na nag-aaway, Panginoon,
Everything is under control by your power. Walang imposible, walang mahirap sa iyo. Kami nananalangin, Panginoon, maging sa bansang Pilipinas, yung sinasabi lang the big one, you are the big one sa puso ng mga Pilipino. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kapatid namin dito sa Hong Kong, ng mga OFW, na walang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang fellowship na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. aming lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa bagat niya. Nagdalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Elohim siya kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. God is good. All the time, All the time. God is good. God is alive. Amen. Ang Diyos natin, hindi Diyos ng mga patay. Amen. Alam mo, habang nanonood ako sa YouTube, no? Yung mga nangyayari sa mundo, kung malapit na matapos ang mundo. Ha? Pero bago matapos ang mundo, wala na tayo dito. Ha? Alam niyo yung 1 John 2:17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman.
magpakailanman. Yon. Alam mo yung kita mo ngayon, dati, ang ganda-ganda ng Israel, ngayon, durug-durug, no? Kuwan lang yun, missiles pa lang yun. Pagdating ng nuclear bomb, wash out lahat yan. Walang taong matira. Yun lang mga ililigtas ng Diyos. No, kaya sabi mo sa katabi mo, kaya seryosuhin mo na ang pakikinig at pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi na paatras, papunta na yan doon. Kahit anong gawin ng buong mundo, pag sinabi ng Biblia, maganap at matutupad yan. Amen? Amen. Okay, ang topic po natin, listen, then, if you have ears. O, may tayo nga ba kayo? Kaya sinabi ni Lord sa ating aralin, makinig ay ang mga may pandinig. Kasi hindi lahat ng tainga nakikinig. Ha? Tandaan nyo, ang tainga may butas dito, may butas sa kabila. Yung iba, sabi ng iba, pinalabas lang sa kabila yan. O, pero mayroong sikreto dyan. Ha? Yung pong tainga, may maliit na butas yan pababa sa puso. At sinabi ng Biblia, kung anong bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Ayan. So, our gospel is about, dito po sa Mark 4:21, verse 24. Mark 4:21 up to verse 25. No? 25. Jesus continue, does anyone ever bring in the lamp and put under the bowl or under the bed? Isn't it put on the lampstand? Whatever is hidden away will be brought out into the open, and whatever is covered up will be uncovered. Listen then if you have ears. Yan ang pag-aaral natin, no? He also said to them, pay attention to what you hear. The same roles you use to judge others will be used by God to judge you, but with even greater severity. Those who have something will be given more, and those who have nothing will have taken away from them even the little they have. Sabi niya, nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Sisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan, hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na hindi nabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Amen. Yun ang ating topic. At ininugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig at panukat na ginagamit ninyo, siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit nakakaunting na sa Kanya, ay kukunin pa. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos sa pagbabasa ng Kanyang mabuting balita. Amen.
It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Amen. It's a great things to serve the Lord. It's a great things to love the Lord. Yan. So magsiupo po tayo at sabihin mo sa katabi mo, makinig ka at unawain mo ng mabuti. Amen? O yan. Ang sabi ni Lord, ang pamagat talaga dito, the lamp under the bowl. No? Sabi ni Lord, walang nagsisindi ng ilaw na ilalagay niya sa ilalim ng lamisa. Ano ang ginagawa mo para maliwanagan ang buong bahay? Hahanap ka ng mataas na bahagi o kukuha ka ng mapatungan ng iyong lampara para doon mo ipatong para maliwanagan ang buong bahay. Ngayon, may mga Kristiyano na ang kanilang ilaw ay hindi nakikita. Kasi paandap-andap. Alam mo yung paandap-andap na ilaw? Yung mamamatay na ilaw. Amen? Yung mga paandap-andap, yung mga palaging umabsent sa gagawain, hindi dumadalo lagi. Sa halip na makinig ng salita ng Diyos, pinakikinggan yung balita ng mundo, chismis, yan, paandap-andap yon. Amen po ba? Ngayon, makikita po natin na nung dumating si Jesus Christ, kanyang sinabi sa kanyang sarili, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi na siya lalakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. At sinabi ni Lord, halik kayo, sumunod kayo sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Pagkatapos noon, ang mga taong nagsisunod sa Panginoon, lumingon si Jesus. Yung salitang ako, sinabi niya, kayo ang maging ilaw ng sanlibutan. Saan tinransfer ni Lord ang kanyang liwanag, ang kanyang ilaw? Doon sa mga taong nakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Sa mga taong nagsasabuhay ng kanyang salita, makikita sa iyo ang liwanag at ilaw ni Kristo. Pero yung mga nakikinig na hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang pinakikinggan, katulad sila ng isang ilaw na pundido. Alam niyo ba yung fluorescent? Kahit nakakonek yan sa kuryente o sa power, pag yan ay pundido, hindi po liliwanag yan. Napakarami po mga Kristiyano na sa halip na maging ilaw, nagiging katitisuran ng marami dahil sa kanilang ugali, sa kanilang mga ginagawa na baliktad sa sinasabi ni Kristo. Ang sinabi ni Kristo, magpatawad ka. Ang sinabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. Ang gera sa Middle East
ay gira ng magkakapatid. No? Amen? Ang tatay nila si Abraham. Yan pong lahi ng mga Arabo, yan po ay anak ni Abraham kay Hagar, si Ismael. At ang anak, ang mga Hudyo, anak ni Abraham kay Isaac. Na? Ano nangyari? Sila mismo. Ha? At alam nyo, para malaman ninyo, yan pong Iran, ayan po ang Persian Empire, na pinakamakapangyarihang imperyo noong lumang panahon. At yan pong Iraq, yan po ang Babylonian Empire na pinamunuan ni Haring Nabukadnezar. Na si Nabukadnezar naman, apo niya si Saddam Hussein. Na? Dapat alamin yun yung history. Na? Kasi yung kwentuhan na ganon, may nagkwento sa iyo, wala namang alam pala. Tapos naniwala ka. Na? Amen? Ngayon, ang kuwan na yan ay parang apoy. No? Unang sinindihan niya ng Russia at ng Ukraine. At yan, sunod-sunod na yan. At tayo pong mga taga Southeast Asia, malapit-lapit na rin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ayos-ayos ka. Amen? Yan. Alam mo, ulitin ko ulit. Yung pong 1 John chapter 2 verse 17, sinabi ni Lord, mapaparam ang sanlibutan. Ang sanlibutan, the whole earth, planetang earth. Na? Pero tandaan ninyo, ang sanlibutan ay minahal din ng Diyos. Yung John 3:16, sabi doon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. No? Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang earth, sanlibutan. At para malaman ninyo, there are 9 planets. Ang inayos lamang ng Diyos yung planetang Earth. At yung planetang Earth, dito naglagay ang Panginoon ng paraiso, ang paradise, na tinirahan ni Adan at ni Eva, yung nilikha ng Diyos, na ginawa niyang kawangis niya. O ngayon, anong mangyari noon? Ngayon, itong mundo na ating ginagalawan, kuwan na ito going to destruction. Bakit? Nariyan na yung climate change. Dati sa Pilipinas, pag buwan ng June, kailan humanda ka dahil nandiyan ang ulan, tagtanim, bagyo. Ngayon po, tuyo ang mga lupa. Walang ulan. Nabaliktad. No? Kahit dito, kahit saan yan sa buong mundo. Amen? So pagkatapos noon, ang atin pong mundo kay napakainit dahil sinira ng tao. Yung pong ating ozone layer, wala na. Yes. Yung nagtatakip sa araw. Amen? Kaya nung unang panahon, sabi nila, uy, magpainit ka doon para gumaling ka. Ngayon, magpainit ka, cancer ang abutin mo.
Amen? Kasi wala na nga ang proteksyon eh. Dahil sa pollution, o yun. Amen? At ayon sa mga scientists, mawawasak ang mundo pag yung mga ginawa na mga superpower na mga nuclear na yan, mag-evaporate. Sabi ko nga bakit? Kung magsiputukan niya, may magagawa ka ba? Lumuhod ka na lang. At sabi, Lord, kunin mo na ako. Amen po ba? Yun ang pagkakaiba ng mga tao nakikinig ng salita ng Diyos, inaalis ng Panginoon ang kanilang takot. Sapagkat ang lupang ito, ang ating katawan galing sa lupa, babalik sa lupa. Pero yung hininga ng Panginoon, babalik sa Kanya. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng kasamahan ko si Paring Lito Rosanto, pre, mayroon tinatawag talaga na eternal body. Kasi nung dineclare ng community hospital na patay na yan, dadalhin na sa morgue yan. Sabi ko, anong patay? May katawan ako Patay na ba ako? Nakita niya yung isang katawan niya nakabulagta, nakahiga. Pero may katawan siya, nahipo niya. Yan ang tinatawag everlasting body. Yung resurrected body na tumatagos sa pader, hindi na namamatay, hindi na nasusunog, hindi na nagugutom, hindi na nagkakasakit, yun pong tinatawag na resurrected body. Na kapag namatay ang isang tao, umaalis ang isang katawan. Yung katawan ng tao ay nabubulok. Amen? Kaya nung sinabi sa kanya, patay na ba ako? Sabi ng doktor, dahil niya sa morgue yan. Sabi niya, Panginoon. Pero ito sasabihin ko sa inyo, pagdating ng Panginoon, wala ng pre-request. Alam mo ba, yung mind mo, sabi niya, yung mind mo, yun ang nagpipray. Sabi ng isip niya, naku, ang asawa ko, maliit pa ang mga anak ko, paano bubuhay niya yan? No? Ang ibig sabihin noon, ayaw pa niya mamatay. Hindi siya humingi sa Panginoon, pero understood na yon na sinabi ni Lord, sige, mabubuhay ka muna. Bumalik siya doon sa katawan niya. At nung muntik na siyang tadtarin ng mga berdugo, yung mga embalsamador, gumalaw yung kamay niya, sabi ng embalsamador, buhay pa to nabuhay siya. Kasi yun ang pinakamagandang testimony. Hanggang ngayon, buhay pa si Paring Lito Rosanto. Nasa Lucena siya. Na destino siyang head ng Lucena. Nakarating dito yan. Yun. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang katawan nating masyado nating pinahalagahan. Ito ay babalik sa lupa. Pero ang inyo pong kaluluwa, ang inyong espiritu, nandito ngayon dahil gusto niyang mabusog ng salita ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? So our topic is about listen them if you have ears. Kung may tainga ka. At sabi ni Lord, sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Yan ang ating topic. Ang may pandinig ay makinig. At yung huli nakakatakot, sabi ni Lord. At sabi niya dito, sapagkat ang mayroon, bibigyan pa. Kayo, bibigyan kayo ng Diyos. Yung mga nakikinig, padagdag ng padagdag ang inyong kaalaman tungkol sa Panginoon. Yung mga once a year lang dumadalo sa gawain, paliit ng paliit hanggang sa mawala sa kanila. Yung blessing nila, pawala ng pawala rin. Bibigay sa iyo. Kasi sabi ng Lord, idadagdag. Sabi ng Panginoon, idadagdag ko ito kay kay Daki. Dagdag ko to.
Amen po ba? Amen? Amen po ba? Alam mo, pag masipag ka makinig ng salita ng Diyos, di ba sabi ni Lord sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo. Ha? So, bibigyan natin ngayon ng kahalagahan ang pakikinig. Ang ating topic, kinuha po natin sa verse 23. Listen, then, if you have ears. Listen then, if you have ears, appears in several places in the Bible. Most notably in the Gospel. Often used by Jesus to emphasize the importance of paying close attention to His teaching. Pag sinabing close attention, lagi kang, tama to. Gagawin ko to. Isabuhay ko to. Hindi yung pagkapakinig. Sasabihin mo. Sabi ng kasama mo, umating ka ba sa gawain? Oo. Anong sinabi ng preacher? Ay, sakto. Napakagaling. Anong sinabi ng preacher? Ay, siya magaling. Puro magaling. Pero walang alam. Amen po ba? Nung tinanong ano bang sinabi ng preacher yung verse, basta magaling. Hindi pala nakikinig. Physically present, but mentally, spiritually absent. Amen po ba? Yun yung sinasabi ni Lord. Yung mayroon, bibigyan pa. Yung kakaunti, kukunin pa at bigay sa mayroon. At yung sinasabi ni Lord, kung pinakikinggan yung salita ng Diyos at hindi nyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Alam mo ba saan sinabi ni Lord yan? Sinabi niya yun sa James 1:22-23. Dapat isabuhay mo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay. So, binigyan importansya ng Panginoon, emphasize the importance of paying close attention to His teaching, it a call to hear not just with physical ears, but also with the receptive heart. No? Physical ears ito. Hindi mo alam na kung mayroong physical eyes, mayroong spiritual eyes. Kung mayroong physical ears, mayroon ding spiritual ears. Sasabihin mo, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. Amen? Yon. So, yung puso mo, sabi ko nga sa inyo, itong tainga ay may connect po yan sa puso. Makinig ang may mga pandinig. At sinabi ni Lord, unawain ninyong mabuti ang inyong napapakinggan. Amen? Kaya hindi pwede sa preacher sabihin, sinabi ng Biblia. Tapos wala naman siyang binanggit ng verse sa Bible. Sabi ng dumadalo dito, brother, ano yung sinabi sa Biblia? Saan mababasa sa Biblia? Basta hanapin mo sa Biblia. Hanapin mo sa Biblia. Sabi ni Brother Mike, pauwiin yung preacher na yan. O di 2 linggo lang siya sa Hong Kong. Bakit? Hindi naman niya nagtuturo. Anong tinuturo niya? Pinagagalitan pa. Alam mo yung opisina dati sa Causeway Bay? May arinola kami doon. Hindi ka pwedeng tumayo. Ang tumatawag, 3 caller ang pwedeng, 4, 5 hanggang 5. Pagkatapos ng counseling, sister, wait ha, mayroon pa. Yun. Sus, Ginoo ko. Isipin mo maghapon yun, counseling, pre-overing counseling.
No? At doon ko nalaman na ang problema ng OFW, iisa lang. Umiikot lang sa ganun. Problema sa kwarta, problema sa employer, problema sa asawa, problema sa anak, problema dahil tiguang na wala pang boyfriend. O, isa lang ang problema. Amen po ba? Mabuti nga ngayon, hindi na masyado kasi ngayon kasi Monday to Sunday na, wala na ID off. Sus, Ginoo ko Yan. Tapos sabi, Bradir, ano ang iyong ipapanalangin? Bradir. Ha? Ipanalangin mo ang itlog ng amo ko. Sabi ko, anong itlog? Ay, naka. Dati ang OFW sa Hong Kong, mahigit kalahating milyon. Ngayon siguro, approximate to 200, 150 na lang kayo. Dahil yung mga, nung hindi pa to turnover sa China, yung British government pa, ang dami pong mga mga Briton, mga iba't ibang lahi. May mga katulong po yun, no? Yan. Kala ninyo, ngayon lang ako nakarating sa Hong Kong, oy, Ginoo ko, 4 na kabisis ako bumalik dito. Okay. So, number 1, how many times is he who has ears, let him hear? Ilang beses daw? He who has ears to hear, let him hear appears in 17 times. Isipin mo, 17 times sinabi ni Lord John? No? 17 times in the Bible according to the Bible reference. Pag sinabing reference, yung sinabi ni Jesus about makinig ang may pandinig, mayroong from Genesis to Revelation, mayroong 17 times. No? At magulat kayo ang pinakamarami. The word promises in the Bible more than 33,000 times. Kaya ang promise, salitang promise, yan ang pinakamarami sa Biblia. From Genesis to Revelation. No? More than 33,000 promises of God. Ngayon, ang dami niyan, tapos wala kang nakuha. Paano makuha yon? Hindi mo makukuha yung mga pangako ng Diyos hanggat hindi mo ginagawa yung sinabi ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ako si Yahweh. Isaiah 48 verse 17, ako si Yahweh, ang Diyos na lumigligtas sa iyo. Tuturuan kita para ka umunlad. No? Amen? Minsan ituturo ko yung how to become rich. Kung dapat yumaman yung dapat tayong mga Kristiyano ang unang mayaman. Bakit ang yumayaman yung mga makamundo? Dahil puro lang tayo ng dasal. Praying without action is dead. Faith without action is dead. Lahat ng bagay na walang ginagawa, patay. Amen po ba? Amen? Ay yung mga atheists, walang Diyos, multi-trillion, billionaire. Kasi hindi tayo nakikinig, sabi ni Lord, tuturuan ko kayo para kayo umunlad. Umunlad sa pinansyal, umunlad sa espiritual, umunlad sa pisikal, umunlad sa kayamanan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! So, yung salitang, he who has ears
to hear, let him hear appears 17 times in the Bible according to the Bible reference. It is found in the gospel. Masusumpungan natin sa mga ebanghelyo. Laging sinasabi ng Panginoon, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Pero may karugtong yun. At nagsisitupad nito. Akala mo pakikinig lang ha? Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitupad nito. Ngayon, ano naman ang implication sa preacher? Pag ang preacher, hindi niya isinabuhay yung kanyang pinangangaral, hindi rin siya pagpapalain ng Diyos. Ang pagpapalain ng Diyos, yung listeners, yung nakikinig. At yun namang nakikinig at hindi isinasabuhay, at yung preacher at pari isinasabuhay niya. Ang preacher at pari ang pagpapalain ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya bias. Pag ginawa mo yung part mo, gagawin din ng Diyos yung part niya. For example, yung Psalm 91, ano ang kondisyon doon? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Hindi lahat ililigtas ng Diyos. Yung mga sinungaling, hindi ililigtas ng Panginoon yon. Ang tapat sa Diyos, yun lang ang ililigtas ng Panginoon. Amen? Ito, nung nagpa-pre-over sa akin yung gera noon sa Vietnam, nagpadala noon ang Pangulo natin ng sundalo, humingi ng, sabi ko, panyo, brother, no? 1985, 86, brother, pag nagputukan ng mga kanyon, mga bomba, ibaba mo na yung baril mo, magdasal ka na ng siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at natili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Alam mo, di niya malaman. Total, sabi niya, kung tamaan ako, okay lang. Total, nagdadasal ako. Lumuhod siya. Sa ulado niya ng Psalm 91, tapos na ang bombahan, kita niya yung mga tangke wasak. Yung sinasabi doon na kahit 10,000 patay, hindi ka matatakot. Nakalagay po yan sa Psalm 91. Nakita niya, nakabanig yung mga patay. Siya lang ang buhay. Paano ako nabuhay, Lord? Saan pumunta yung mga... Totoo ang Diyos. Ililigtas kanya, lulukubang kanya ng kanyang malabay na pakpak. Woo! Amen! Alam mo, ilang batalyon sila pinadala sa Vietnam? Wala pang 10 ang bumalik. Isa na siya doon sa nakabalik. Sabi niya, Brad, totoo ang El Shaddai. Ang nanay ko, totoo, sinabi ni nanay. Yung nakaligtas sa mama sa yung SAP 44, member ng El Shaddai, nag-iisa lang naligtas. Anong sinabi ng nanay niya? Anak, nandyan po sa best mo. Nilagay ko ang panyo ng El Shaddai. Ha? Umuulan ang bala doon. Ang sabi ng nanay niya, anak, iingatan ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. Habang bakbakan doon, sinabi ng kanyang anak, tumawag, nanay, baka hindi mo na ako makita. Kasi patay na lahat ng kasamahan ko, ilan na lang kami. Sabi ng nanay, anak, hawakan mo ang pangako ni El Shaddai, aking ililigtas ang tapat sa akin. No? Maniwala ka. Ang kanyang uniforme butas-butas, pero yung katawan niya walang sugat. No? Nagpatutuo yan sa El Shaddai. Napanood niyo yan? Ha? Ang dami ng binigyan ng Diyos ng
patotoo sa gawaing ito ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, sikapin yung masaulo ang Psalm 91 dahil nung nandoon ako sa Israel, the most powerful prayer ng mga Hudyo ay ang Psalm 91. Woo! Tingnan nyo, napanood ko, wasak-wasak yung Israel. Pero, 12 lang ang patay. Paano nangyari yun? Kasi ang Diyos, hindi tulog ang Diyos. Ang Diyos ay hindi patay, kundi Diyos na mga buhay. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Tagal-tagal mo sa gawain, yung Salmo 91, hindi mo pa masaulo. Kalimutan mo muna yung ibang bagay. Yan ang sauluhin mo. Protektado ka, protektado ang pamilya mo, protektado ang iyong pinansyal. Lahat-lahat ng aspect ng buhay mo nandoon po sa Psalm 91. Amen? Kaya nung muntik nang bumagsak yung eroplano namin sa Kulyon, kasi signal number 5, dasal na dasal ko, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Aking iligtas ang tapat sa akin. Kasi hindi ko sa ulado yung Psalm 91, lumundag sa verse 16. Isipin mo, verse 1, lumundag sa verse 16. Tapos umaalingaw-ngaw yung sabi ko, Panginoon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Sabi naman ng Diyos, paano ngayon kung hindi ka tapat, hindi kita ididigtas? Sumasagot. Amen po ba? Panginoon, pag binuhay mo ako, sasauluhin ko na ang Psalm 91. Maniwala ka, nakapikit ang mata ko, sabi ko, wala, laglag na to. Alam mo ba? Sinabi ng piloto, pag bumalik tayo sa Maynila, 3 oras na tayong paikot-ikot, maubusan tayo ng gasolina, makakras din tayo. Sabi ko, Panginoon, no option. Alam mo, sabi ko, Panginoon, marunong ako maglangoy. Sa dagat na lang kung makras man ito. Pero nung bandang huli, sabi ko, Lord, give me one more chance. No? Isipin mo, 1990s yun. Nung sabi ko, si Brother Rico, maganda ka na. Pag tayo'y nakras sa dagat, lumangoy ka na, magdasal ka na hindi kakainin ng pating. Alam mo, tumawag yung airport. Miracle, nawala na yung bagyo. Lumitaw na ang araw. O di balik kami ulit. O nakalapag kami sa Coron Airport. Yan ang dahilan kung sinabi ko, simula noon, sinaulo ko yan. Psalm 91 at saka the Lord's Prayer. Kaya ako mahaba ako magdasal. Sabi ko doon sa mga platters, huwag niyo akong katukin kasi nagdadasal ako. No? Okay, ito na. Why? Why did Jesus say, he who has ears to hear, let him hear. Okay. He want us, itong sinabi ni Lord, He want us to believe Him in His promises. Ang gusto ni Lord na maniwala ka sa mga pangako niya. Amen? For that kind of life, we need faith. Kaya nga tayo nandito para madagdagan ang pananampalataya ninyo. Kaya yung aking topic nung linggo, Lord, increase my faith. Okay, sabi dito, for that kind of life, we need faith. And faith comes by hearing and hearing by the words of God. Yan na yung sinabi sa Romans 10:17. No? Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. He who has ears to hear, let him hear this.
ears to hear, let him hear this. We should listen to the word of God. Like or life depend on it because it does both our eternal and our life here and now. Eternal life. Sabi ko nga, ang hinahangad natin dito, yung buhay na walang kamatayan, buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin, pag edad mo ng 80, inaamoy-amoy ka, malapit na to, amoy lupa na, mamamatay na to. Di ba? Pero ang tao pala, babalik tayo. Pag namatay tayo, parang isang pintuan yan, kapatid eh. Ito yung immortal. Kasi ang tao nung walang kasalanan, immortal, walang kamatayan eh. Ito ngayon, nung namatay tayo sa kasalanan dahil kay Adan, kay Eva, pero tinubos naman tayo ni Kristo, tayo mga Kristiyano, tinubos ni Kristo, sabi naman ng John 11:25, ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Okay, para makarating ka sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, kailangan kang mamatay. Kaya huwag niyong katakutan yung mamatay. Lahat ng tao na mamatay. Santo Papa, namatay din yon. Presidente, namatay din. Yung mga trilyonaryo, namatay din sila. Ikaw, mamamatay ka rin. Tayong lahat mamamatay din. Pero ang kamatayan, hindi kabiguan sa mga mananampalataya. Ang kamatayan ay paglipat sa kabilang buhay, sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, kaya ako, masayahin ako eh. Pag nakakita ako ng tao na kasimangot, sabi ko, kawawang nilalang to. Mahinang nilalang. Kaya ako, masaya na ako pag may kape. Masaya na ako. Amen po ba? Magkape para magkapera. Amen? Ito na. Panghuli. What are the benefits of hearing God? Anong benepisyo? Na nakinig ka sa salita ng Panginoon? The Bible shows us God speak. God speak in a variety of ways, including Scripture, the church, and circumstances. Listening to God is noticing when He brings truth. Brings truth. Number 2, understanding. Number 3, wisdom. Number 4, guidance. Number 5, conviction. And number 6, instruction and encouragement to our attention. Yan ang benefits sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Pakikinig ng kanyang mga salita. Ang una po, mabuhay ka sa katotohanan. Magpakatotoo ka. Ang taong nagpapakatotoo, hindi ka pwedeng iwanan ni Kristo dahil si Kristo ang katotohanan. Amen po ba? Understanding, wisdom. My people perish because of lack of wisdom. Amen? Guidance. The Holy Spirit is our guidance, our comforter. The Word of God is our guidance. Amen po ba? Ang dami niyan. Conviction. Ang salita ng Diyos nagko-convict sa atin kung may mali tayo, sinasabi na ating konsensya, nagkamali ka na naman. Kasala ka. Pag ang tao wala ng conviction, manhid, kaya wala siyang pakialam kung anong ginagawa niya sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Amen po ba? At ang salita ng Diyos, give instruction. How to walk in the holiness. No? So ngayon, kapatid,
Ang pinakahuli natin yung pong how do you make God hear us? There are certain requirements. Ito, requirements kanina. Ano yon? Benefits ngayon, requirements. Hindi ka pwedeng aprobahan pag hindi ka pumasa sa requirements ng kaya dadaan ka sa HR. Ngayon kung nalaman ang Diyos pala, may HR din. No? How do you make God hears us? There are certain requirements we must not faithful before God will listen to our prayers. Number 1, we must belong to God. Pag ikay belong to God, madali na bawat dasal mo darating at hindi bibiguin ng Diyos ang mga nasa Kanya na. Palapakan natin si Lord. Woo! Number 2, we must pray to God the Father in the name of your Son, Jesus Christ. Kaya sabi ni Lord sa 14, sa John 14:13-14, ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay sa inyo ito ng aking amang nasa langit. There is power in the name of Jesus. Lahat ng hilingin mo, gamitin mo ang pangalan ni Kristo. And number 3, we must have a clean heart. Pag malinis ang puso mo, pag marumi ang puso mo, hindi ka riringin ng Panginoon. Ha? A pure heart. Alam niyo yung a pure heart? O yan, ha? Kantayin natin mamaya yan. Number 4, unti-unti ka nang tatayo. Number 4, we must have a forgiving spirit. Huwag mo na itago yung sama ng loob mo. Galit, puot, tinanakit. Ha? Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Nakaraan ay nakaraan na yan. Para makamove on ka, patawarin mo na, yung may utang sa'yo na nagbabayad, ilista mo lang sa tubig, bahala ka na Lord. Bahala ka na Lord kung kukunin mo yan. Ay, hindi pala. Amen po ba? We must have a forgiving spirit. Ano yung forgiving spirit? Kinalimutan mo na ang lahat. Lahat na may atraso sa iyo, nagbigay sa iyo ng sama ng loob, galit, puot, o hinanakit sa buhay mo, patawarin mo na silang lahat. Then, move on. Amen? And last, but not the least, number 5, we must pray and faith. Naniniwala ka sa Diyos na yung dinadasal mo, madarating sa buhay mo. Ang may pananampalataya, sabi ng Biblia, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa akin. So magsitayo na tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam mo, itong Diyos di Group, nakita ko sa inyong mga mata na kayo excited na makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? At lagi kong nakita yung mga present lagi sa gawain ng Panginoon. Oy, Mayora, halika. Si Mayora. Kala mo, hindi kita nasilip, ha? You're not guest. Yan ang mga sinauna nating mga panahon pa noon. Mula noon hanggang ngayon. Pero, hindi yan nagmimintis, no? Pag walang gawain, pag tuwing Sabado, Linggo, nandun yan sa Saicom, no? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi niyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang napapakinggan ko, Ang napapakinggan isa sa buhay ko ito. Sa buhay ko ito. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Jesus. Nalikhain mo, Diyos,
Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y malangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugko't papuri ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ika'y laging tapat sa habang buhay. Yan yung awitin ng mga Hudyo. Yung the goodness of God. Doon tayo sa part ng ika'y laging tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, tunay na ika'y tapat habang buhay. Kung kami man hindi naging tapat, ika'y natili pa rin tapat sa amin. Lord, narito ang aking mga kapatid, ano man ang aming mga pagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Pagpalain mo po ang Diyos di Group, lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Pagpalain mo rin sila at ang kanilang mga mitiin, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pong mga kahilingan, ang mga prayer request na iniwala po kami, ito'y tinugon mo na. Ito'y aming samot-dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na malakas na Amen. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Amen. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat
manatili po tayong nakatayo mga kapatid. Ating pong dasalin ang awit ng pagtitiwala, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mug katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa uma ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot. Sa kasamaan mang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Iyong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong magingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal na kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang balad ay itatayo ka at sila magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ko'y kikinagin. Pag sila ay tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow dito pa rin sa St. Joseph Church.